Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. Ayan, so tawag ito. Yung pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol dun sa, meron kasi nag-comment sa akin dito na ang sabi is, tawag doon, paano daw ba siya makakaipon, gumawa daw ako ng video ata na paano daw makakaipon ng hindi nagpapadala ng pera sa Pinas. Yung parang sarili lang niya yung tawag doon. Sarili lang niya yung ginagastusan niya, parang ganun. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Siguro. So parang ako napaisip. So hello Sisi, ayan. So hindi ko alam kung seryoso ka talaga dun sa tanong mo sa akin about doon or talagang tinitrip mo lang ako, ayan. Pero patulan natin yung ano mo. Hindi ko kasi alam kung ano yun, seryoso yun or hindi. Pero parang kasi sa akin, kahit siguro may pinapadalhan ka ng pera sa Pinas or kahit sarili mo lang din naman yung sinusustentuhan mo is depende kasi kung paano mo hawakan yung pera mo, depende kung paano ka mag-budget at yun, depende kung paano, kasi kung maluho ka, kung magastos ka kahit sarili mo lang din naman yung tawag doon, kumbaga sarili mo lang yung sweldo mo, wala kang pinapadalan sa Pinas kasi palagay natin ayaw kong maging negative sa iyo, ano, for example, can afford naman yung family mo na ma-provide nila yung needs nila pang araw-araw nang wala ang tulong mo, so ibig sabihin yung sweldo mo talaga is sa'yo lang talaga. So paano ka ba, ang tawag ng paano ka ba makakaipon? So yun, mahirap kasi kung sabihin ko naman magnegosyo ka, kasi ang hirap sa atin mga Pilipino na magnegosyo. Saan? Saan ka magnegosyo sa Pilipinas? So kasi sa Pilipinas kasi, tas nandito ka, ang hirap. So, pasensya na kayo, may nag-doorbell. So, ang ibig ko sabihin, saan sa Pilipinas ka magnenegosyo, tapos nandito ka, parang ang hirap niya kung, unless meron ka talaga mapagkakatiwalaan na tao na asikaso physically, kasi nga nandito ka, na mapagkakatiwalaan mo talaga, or kung online naman, medyo kailangan mo rin talaga ng tulong ng ibang tao. Pero okay lang din, marami naman na ngayon mga online na negosyo na ayun, kaya lang maging ano ka rin, maging mapili ka rin, at saka kailangan mo rin talaga na pag online dyan, kasi yung cellphone yung kaano natin yan, syempre ay oras ka ba para humawak ng phone mo, yung ganon. So kailangan talaga meron din kasi talaga mag-monitor sa Pilipinas na dapat yun yung pagkakatiwalaan mo, kasi mahirap kasi mag-try ka ng business ng something na yung baka kasi yan pa yung maging cause ng pag hindi nyo pagkakaunawaan magpapamilya or yung pag-iiwanan mo ng negosyo mo doon or pag hahawakin mo ng negosyo mo, yung ganun. So talagang pag-iisipan mo talagang mabuti yung magandang negosyo. Kung meron ka namang naisip na negosyo, mas maganda kung sarili mo lang din naman yung pera mo, makakaipon ka. Kung half ng salary mo is, ang gawin mo is tawag doon, inegosyo mo para meron kang passive income na tumatakbo yun, kahit tulog ka, kumikita yung pera mo. Tapos yung kalahati is i-save mo lang dito sayo for in case emergency na meron sa Pinas ng mga ngailangan ng tulong mo or something, may extra kang pera. Yun self-discipline din po, kung may pahawak kayong pera dito, dapat marunong din kayo yun nga, hindi kayo maging maluho or magagastos nyo. Pag sinabing savings nyo dito, savings nyo talaga dito for emergency. Ngayon, kung halimbawa, bakit hindi kung may ATM ka naman sa Pinas, bakit hindi ko, instead na hawak mo yung pera, bakit hindi mo doon ilagay na lang sa ATM mo kaysa magalaw mo dito or ganon. So kasi kung ilalagay mo po sa ATM mo doon sa Pinas, alam naman natin ang mga bangko is swerte mo na na magkaroon ka ng 100% or 10% na annual yearly yun, na interest yung pera mo sa bangko. Swerte mo na merong ganung bangko, ha. Hindi ko alam kung meron pa talagang bangkong ganun.
So, ano mangyayari dun sa pera na savings mo sa Pinas? Oo, nandun nga siya sa bangko mo sa Pinas, pero dahil nga uso naman ng online ngayon, kung may online transaction ka naman, may online apps ka naman ng bangko mo, madali mo rin siya magalaw eh. Hindi mo man hawak yung pera physically, dahil nga may ano ka, tas mga ilangan yung pamilya mo, or may sa shopping ka sa anak mo sa, ay ngayon uso na yung mga online ng cellphone lang, kahit nandito ka sa ibang bansa, makakapag-shopping ka sa Shopee, sa Lazada, sa Laura, o kung saang mga apps na yan, na mga platform na ano, na ang bayad mo na lang via GCash o via kung ano man yung ATM mo na hawak. So parang for me is dito cash na itabi mo. Bakit ka mong dito? Kasi kung may 2 years ka na contract, nagkakaroon kasi ng inflation rate. So yung pera natin ngayon na tawag dito na dati kasi, so share ko sa inyo, way back 2019, nung nandito ako sa Singapore, ang palitan lang ng dollars noon, ang 1 dollar SG dollars is 37 pesos ang palitan. Ngayon, at 2019 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ay, 2020, 2021, 2022, 23, 24. So, sa loob ng 5 years lang, guys, wala pa ngang 5 years kasi kakastart pa lang naman ng year 2024, di ba? Ang palitan na ngayon is 41 pesos na ang isang 1 dollar. So, tingnan mo, magkano yung palitan? 38, 39, 40, 41. 4 pesos agad yung in-increase ng isang dollar lang, guys. So, palagay mo ha, kung noon yung $10 na meron kang nakatabi, meron ako nakatabi way back 2019 na $10 pesos lang, $10 lang. Noon 2019, 370 lang ang halaga ng ano ko, ang halaga ng tawag ito, $10 ko. Ngayon, nasa akin pa rin yung pera ngayon. Ngayon, kung gusto ko ipadala sa Pinas, kung gusto ko i-convert ngayon sa peso, 41 pesos na yung palitan. Ay, 41 pesos, 410 pesos na yung palitan. So, magkano agad yung tumubo sa pera ko? So, 38, 9, 40, 41, 40 pesos. Ay, tama ba? 40 pesos, no? 40 pesos, tama ba? 410. Oh my God, sa auntie nyo. 410 tapos 370. So, 40 pesos, ang 1 dollar lang yun. Sa 1 dollar, kung may $100 ako na nakatabi. So, magkano na yun? 400 na agad yung, ano no? Yung parang, ay 1,000 kung may 1,000 ako. Ayun na. Hala, nagulo na ako, guys. So, yun. Basta kayo na mag-compute. So, mahaba yung video ko. So, yun ang ibig ko sabihin. Ang point ko dun is, kung nandito sa dollars pa rin yung pera nyo na inipon nyo, is ang palitan nun sa ngayon is umi-increase siya. So, tumataas yung value ng peso natin. So, ibig sabihin, kung noon 2019 is 37 pesos lang palitan, ngayon is 41 na. Ngayon kung may dollars ako na nakatabi dito, pag ngayon kailangan ng pamilya ko ng pera, pag sinend ko yan, malaki na agad yung dollars ng katumbas, 'di ba? So sayang, 'di ba? Sa $10 lang 40 pesos na agad yung ano ko, yung tumubo agad yung pera ko, 'di ba? Yung parang ganoon, masobra pa sa gold yun ah. Kasi minsan 'di ba yung gold pag binili mo, minsan nga lugi ka pa kasi nga dapat yun itabi mo talaga ng matagal na panahon bago mo siya mabawi yung presyo ng gold na yun. Unlike kung halimbawa, unless kung yung gold na inano mo is second tawag mga rimatado, yun medyo mababa yung ano nun, yung bili mo, ganon. Pero yun nga, so mabalik tayo sa usapan. So yun ang sinasabi ko, Sisi. So nasa sayo, kung wala, hindi ko masasagot yung tanong mo talaga na kung makakaipon ba, kasi tayo lang po sa sarili natin, ikaw lang po sa sarili mo ang makakasagot niyan kasi ikaw yung hahawak ng pera mo. Kahit naman sabihin kong oo, makakaipon kay kung gastador ka naman, edi wala din. Tapos kung sasabihin mo naman, kung halimbawa naman tawag doon, sabihin mo naman na tawag doon, hindi ka naman maluho, talagang sa halimbawa palagay mo $600 na ano mo is
tawag doon, $100 ang nagagastos mo, ay tapos may nakakatabi ka ng $500, eh di sabihin ko sa'yo, oo, makakaipon ka talaga. So, yun, depende talaga sa'yo, sis. Hindi ako may hawak ng sahod mo, hindi ako may hawak ng kapalaran mo, hindi ako makakasagot ng tanong mo talaga. Ang makakasagot talaga ng tanong mo is ikaw, kasi ikaw yung nasa sitwasyon. So, yun, sisi, sana nasagot ko yung tanong mo. Hindi ko alam kung taga-seryoso ka dun sa tanong na yun, pero pinatulan ko na rin. So, yun lang. Bye-bye!